Hi, hello everyone. Please like and share my video. Sa video ito, ang aking isi-share sa inyo ay tungkol sa pagtanda. Remember mga classmate kong matatanda na, dapat pag napag-aral na natin at napalaki na natin, ang obligasyon natin sa mga anak natin ay nagawa na natin, priority naman unahin natin ngayon ang ating sarili. Mag-ipon-ipon na tayo para pag tayo'y tumanda na at ang mga anak natin may kanya-kanya ng pamilya, hindi tayo aasa sa kanila. Dahil sa nakikita ko dito sa social media, yung mga nakapost dito sa aking newsfeed, karamihan ng nakikita ko pag matanda na, kawawa na. Ayan ang ayaw kong mangyari sa buhay ko. Yung tatanda akong kawawa. Dahil ang katwiran ko, kung baga sa nagtanim, mayroon kang tinanim, mayroon kang aanihin. At first priority, pagising natin sa umaga, natural magdadasal tayo upang biyayaan tayo ng Diyos, ang Almighty God na makapangyarihan sa lahat. Alam niya ang ginagawa natin. Wala tayong maililihim sa Kanya. Pagising sa umaga, magdasal at magpasalamat sa kalakasang ating taglay. Bago matulog sa gabi, magdasal din at magpasalamat sapagkat tayo kanyang iningatan at binigyan tayo ng biyaya at buhay at lakas. Ganon. At hindi lang yon mga kaklasmate ko, mga kapwa ko senior, netizen, senior citizen, mga netizen, mga classmate ko nung high school at classmate ko nung college nung nag-aral ako ng education. Panoorin nyo to. Kung alam ko makikita nyo itong post ko na to dahil ako ay nakapublic. Dahil ako'y content creator, ako'y nakapublic. Ngayon, ang share ko nga sa inyo ay tungkol sa pagtanda. Nung ako'y bata-bata pa, wala akong pinangarap sa mga anak ko kung hindi mapalaki ko sila, masustentuhan, mapag-aral. At sa awa at tulong ng Panginoon, ipinagkaloob sa akin yan. Hiniling ko sa Diyos na ang anak ko ay makapasa sa board exam. Ayan, ibinigay ng Diyos sa akin yan. Although nagkakaroon ako ng maraming struggle at problema sa buhay, yun ay bahagi ng pagiging isang tao. Ganon. Wala namang nabuhay sa mundo na hindi nakaranas ng problema. Pero kailangan maging matatag tayo sa pananampalataya sa Diyos para kahit may problema tayo, kaya nating mapagtagumpayan. Sabi nga kung ikaw ay matyaga, mayroon kang nilaga. Kung mayroon kang itinanim, mayroon kang aanihin. So ngayon, masabi ko sa inyo, ang dalawa kong anak na palaki ko na at napag-aral, ngayon ang edad ko 67 na. For your information, nag-start akong mag-abroad ang edad ko 40. Ngayon 67 na ako. Until now, nandirito pa rin ako sa Middle East. Marami na akong pinagdanasang problema sa buhay. At dito na rin pumuti ang buhok ko. Nag-start akong mag-abroad sa edad kong 40. Wala pa akong puti. Itim pa tong buhok ko. Yan. Itim pa yan. Pero hindi na ako nagtataka bakit. Senior na ako 67 years old na ako. Nang mag-abroad ako, ang ngipin ko kompleto. Walang bungi. Yan. Pero ngayon, dahil 67 na ako, ayan, may bungi na ako na 2 sa baba. At sabi nga ng anak ko, pag ako'y dumating, pag ako'y nag-for good, dadalhin niya ako sa dentista at dadalhin niya ako sa parlor para ipa-makeover niya ako. Nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos dahil may anak ako na nakakaalala sa akin. Buti na lang hindi ako katulad ng ibang magulang na pag lumapit sa anak, pinagtatabo yan ng mga anak. Alam niyo kung bakit? Dahil ang pagkain nila ay kulang pa nga sa kanila Kaya ako, ayokong mangyari sa buhay ko yon. Yung ako ay lalapit at mamamalimos sa kung kangay-kangino. Kaya habang binibigyan ako ng Panginoon Diyos ng buhay at lakas, ginagamit ko sa tama. Naghahanap buhay ako ng marangal. Ang trabaho ko po dito sa Saudi ay sewer, dressmaker, in Arabic, kayata. Pero sa Pilipinas po, ang natapos ko,
Graduate po ako ng education sa Jose Rizal College. Yan lamang po. Bye-bye. Spread love.